Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ating pong pag-uusapan itong isinampan na kaso ni Trillanes dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dito kay Senator Bongo na nag-ugat di umano sa kasong plunder. Kasi dahil doon daw sa kamag-anak ni Bongo or kadugo ni Bongo na nakuha ng mga bilyones na mga kontrata dito sa DPWH. So ito yung ating pag-usapan kung bakit hindi mapapabagsak ni Trillanes at ni Remulla ang mga Duterte. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At nag-file nga po ng kaso itong si Trillanes dito sa opisina ng Ombudsman na pinamamahalaan ni Remulla. So hindi na tayo na surprise dito mga kapolitika sa kailang mga galawan dahil ito naman talaga yung kanilang plano in the first place kung bakit nila nilagay itong si Remulla dyan sa nasabing posisyon. Pero bakit hindi tatalab itong mga kasong ito? Kasi unang-una mga kapolitika, itong si Remulla is wala naman sa kanyang vocabulary or wala sa kanyang history na siya ay kaya niyang ibuwis yung kanyang buhay sa isang bangka na palubog. So ang mga Remullas po ay pag once nasi-sense nila na once yung sinasalihan nilang grupo is hindi na mananalo or wala talagang tsansang manalo, ang tendency dito mga kapolitika is iiwan niya nila. Okay, kasi ginawa na nila yan kay Binay noong 2016 nung alam nila na wala talagang kapag-asa itong si Binay na manalo ay iniwan nila sa ere. Okay? So, ang tendency nito, itong hindi ipipilit ni Remulla yung gusto ni Marcos na i-persecute itong mga Duterte kasi ang mga Duterte pa rin talaga ngayon ang may winning glow. Sila yung malakas pa rin sa masa. So, hindi isusugal ni Boying Remulla yung kanyang buhay para dito sa kagustuhan ni Marcos na maparusahan ng mga Duterte kasi in the first place kahit pa mapatumba ang lahat ng Duterte is hindi naman mapupunta dito sa linya ni Marcos yung mga supporters ng mga Duterte at mas lalong-lalo nang hindi mako-convert doon sa mga pink or sa dilaw. So mag-i-stay sila sa Duterte or kung sino yung i-endorse ng mga Duterte. So ganun po yun mga kapolitika ang laro. So itong si Remulla is ngayon nagpapakitang gilas pa ito kasi malayo pa yung 2028. Pero pag malapit na ang 2028 at wala pa rin nangyayari dito sa mga ipinaglalaban ni Marcos ay sigurado na iiwan niya pa rin si Marcos. So itong impeachment na ipa-file di umano nila next year ay sa tingin ko wala ring mangyayari dahil yung mga politiko lalapit yan doon sa winnable candidate. So wala na rin silang panggastos mga kapolitika kasi itong impeachment dati ni Sara ngayong taon is kapritsyo lang ito ni Romualdez. So ngayon wala na silang pangtustos pambayad doon sa mga perma ay mahirapan na rin sila na makakalap ng mga signatures dahil yung mga politikong yun ay lalapit na rin kay Sara Duterte. Okay? So walang impeachment na magaganap at itong sa ombudsman sa tingin ko ay hindi rin ito papansinin ni Remulla. Siguro sinasabi niya lang ngayon kasi malayo pa yung 2028 pero marahil yan next year or sa 27 is kasi ang ombudsman ang role lang naman ng ombudsman is maghahanap yan ng probable cause at ilalagay doon sa Sandigan Bayan and it takes years para gumalaw din yung Sandigan Bayan. So napakalayo at talagang usad pagong sa sobrang dami ng kaso ngayon na nakatambak doon sa Office of Sandigan Bayan. So itong kaso ni Sara Duterte mga kapolitika kahit pa madaliin ito ni Boying Remulla ay ipipila pa rin yan doon sa Sandigan Bayan. So it takes years para yun ay magalaw. So hindi ako positibo na itong impeachment ni Sara is mag-push through next year or even pa itong buhay na ito ni Soto dyan sa Senado. Wala pa rin silang numero para i-convict si Sara Duterte at hindi rin magalaw yung mga supporters ni Sara kasi wala namang kredibilidad yung mga nagpe-persecute sa kanya. Okay? So the supporters will take this as political persecution, not really accountability and justice. At yung sa ombudsman naman
it will take years pag may makitang probable cause itong si Remulla, and I doubt na ipupush through ito ni Remulla kung alam niya na si Sara ang maging presidente sa 2028. So in other words ay wala talagang mangyayari dito sa mga kaso na nakasampa laban kay VP Sara.